niya ay laging tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hilahin. Magandang unang linggo po ng Adbyento sa ating lahat. Ngayon po ay ika-30 ng Nobyembre, 2014. Special na pagbati po sa mga taga-Pantabangan ay Are, piyesta po ninyo. So muli po mapagpalang umaga. Nakikinig po tayo ngayon sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka. Ito po muli ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ito naman po ang inyong kapatid, si Brother Rodel Pagdinawan, ang inyong seminaristang Bulakenyo. Maligayang pakikinig po. Narito na naman po si Brother Jimmy Reyes, ang inyong pong seminaristang Tagalog. At narito naman po ang isang simpleng kabataan, Maris. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Brother Jimmy. So iligay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito dahil sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Pinasasalamatan ka namin sa mga pagpapalang iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, inihahandog po namin sa araw na ito ang buo naming sarili, ang aming mga kagalakan, ang aming mga pagsubok sa buhay. Panginoon, sa pagsisimula ng panibagong kalendaryo dito sa aming simbahan, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng unang linggo ng Adbyento, naway ang inyong liwanag ang maghari sa aming puso, upang sa gayon laging maghari ang iyong pag-ibig, kapayapaan, at pagkakaisa. Panginoon, ingatan niyo po lagi kami sa lahat ng oras at patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng oras. Idinudulog namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin ni Maris. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain, at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Brother Jimmy, sa pangunguna ngayong linggo na ito sa ating panalangin. At ganoon din, Sister Maris, sa pagbasa sa Ebanghelyo ngayong linggo na ito.
Sa mali po, paalala, tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba, 105.3 FM at radyo natin San Jose, 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org, www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/Manaligka2006. So napakinggan po natin ng Ebanghelyo at ang tema nga po yung tinatawag na paghahanda. At bakit po ganito po ang tema sa ating Ebanghelyo ngayon? Dahil ngayon pong linggo na ito ay yung unang linggo ng tinatawag na Adbyento. At yung Adbyento nga po na ito ay yung paghahanda natin sa tinatawag na pagdating ng ating Panginoon, na yung pinaghahandaan nga po natin ay yung tinatawag na Christmas. At ito ay yung paalala sa atin na noon nga po ay naghintay yung mga Hudyo sa tinatawag na First Christmas. Kaya napaganda nga po na inuulit-ulit ito, na nire-remind sa atin na itong Panginoon na ito ay isinilang na, nagkatawang tao na. At makikita nga natin po sa liturhiya natin pagkatapos ng Christ the King. Nag-attend ba kayo ng Christ the King? Opo. So yun po, yung dulo ng tinatawag na liturgical calendar ng mga Catholic. So yan, magsisimula po sa Adbyento, tapos makikita natin isisilang yung ating Panginoon, makikita na ipagdiriwang yung Santo Niño, di ba? Yung lumalaki yung Panginoon. Tapos makikita natin yung ordinaryong buhay niya, naglilingkod, yung ministeryo niya, yung apostolado niya, yung pagmimisyon niya. At dahil sa kanyang pagmimisyon, hindi lahat ay tumanggap, kaya dumating nga po yung punto na nagpakasakit siya, naghirap, namatay, muling nabuhay. At after that muling pagkabuhay, ay umakyat po siya sa langit. And of course, yung mga tinatawag na mga pagdiriwang, meron tayong pagbaba ng Banal na Espiritu. Pero alam po ninyo, yung hinihintay na nga po natin ngayon, yung the second coming of Christ. Yung tinatawag nga po na yung iba, tawag nila ay end of the world. Parousia, eschatologia, ang ibig sabihin yung final judgment. So ito po yung tema ng mga pag-uusapan po natin ngayon. Adbyento na po. Kaya ito po yung mga pagninilayan natin ngayong linggo na ito. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang programang Manalika. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at kinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magsayaw. Liwanag ng Diyos, nagpawi ng kadiliman. Panghuguli at lungkot, huwag nang mag-alala. Puso nating Ama, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Sarili
Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabusat. Dahito'y Pading Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang seminaristang Bulakenyo po si Brother Rodel. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. At si Maris po, isang simpleng kabataan. Ayan. So alam ninyo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon ay nasa Advento tayo, no? Ano yung Latin ng Advento? Naririnig ko ng seminaryo, brother. Baka Adventus? yun, Adventus. At ano yung ibig sabihin ng Adventus? Maris? Paghihintay. Paghintay. Paghihintay. Dahil merong darating. Darating. Yung Advent ay pagdating ng Panginoon. Merong kinakanta ngayon ngayong linggo na ito, maririnig mo, napakaraming simbahan yung kumakanta ng Halina Jesus. Baka pwede po iparinig natin muna sa kanila. Sister Maris, kantahin mo. So, lahat po tayo, mga brothers and Okay, father. and then isang stanza, tapos mag-refrain ulit. Okay po. So, okay. Sasabayan niyo po ako, ha? Kanta muna po tayo, pang-Advent. Halina, Jesus, Halina, halina, Jesus, halina. sa simula sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. So napakaganda pong kanta yan na pang-Advent na yung message ay isang paanyaya sa ating Panginoon na, Panginoon, nananabik na kami sa iyo. Sana dumating ka na. At ito nga po, yung ibig sabihin nga po kasi ng Advent, ito yung unang paghihintay ng mga nananabik sa pagdating ng Mesaya. At alam natin, ang Panginoon nga itong Diyos na ito, nang kinilala nila na si Yahweh, di ba? Meron siyang tinatawag na chosen race, chosen people. Sino yung mga chosen people? The Israelites. Ayun, napakaswerte nila, no, sa Pilipino. At alam po nila na maisisilang doon yung ating Panginoon. At ito nga po, sa kasaysayan, yung sa tradisyon natin ng mga Christians, at yung lalo na yung sa atin na Catholic, nangyari na ito. Kaya nga po meron na tayong tinatawag na Pasko. At yan yung inaabangan ni Maris kasi marami siyang minamanuhan. At yan, kaya nagdiriwang tayo yung tinatawag nga po na nakapaskuhan. Dahil sa paghintay natin, yung tinatawag na Advent ay dumating na siya na incarnate, sabi niya, no, yung nagkatawang tao na siya. Kaya nga po sa pananampalataya natin, ng mga Kristiyano, ay si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, isinilang sa daigdig. At tinatawag nga Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. God is with us. Yung suma sa atin. Suma sa atin ang Panginoon. Suma sa atin ang Diyos. At kanina pinagninilayan natin, hindi lang sa liturgical way na ipinapahayag natin itong Adventus na ito, di ba, yung Advent na ito. Kundi sa mga karanasan natin, merong mga pagdating yung ating Panginoon. Kanina nga ay sinabi natin sa mga sacraments, sa mga sacramentals, sa mga liturgia, so baka dito tayo magbahaginan para makita nila na patuloy pa rin na dumarating sa buhay natin yung ating Panginoon. So, sinong gustong magbahagi? Brother Jimmy. So, yun po, isang karanasan natin kay Kristo. Siguro unahin natin yung mga sakramento na ating natatanggap.
nung tayo nabinyagan, no, natanggap natin si Kristo bilang ating Diyos na tagapagligtas, no? At bilang isang Diyos na kung saan wini-welcome tayo, no, bilang kanyang mga anak, ano, bilang anak na inampung anak. Kaya nga sa mga sakramentong ito, pinapagtibay din ito ng bukod sa binyag, pinapagtibay ito ng kumpil na kung saan yung pananampalataya na natanggap natin ng binyag, sa kumpil, ikaw na talaga mismo yung ipapahayag mo na itong pananampalatayang ito. At pangatlo, mas konkretong matatanggap mo si Jesus sa pamamagitan ng komunyon. Sapagkat sa komunyon, talagang tinuturo ng ating simbahan na hindi ito basta isang tinapay, kundi sa pamamagitan ng tinapay na ito, nandirito ang totoong katawan at dugo ni Jesus. Siya mismo. Sa palagi pa rin nagaganap yun, yung incarnation, yung pagdating niya whenever we celebrate the Holy Eucharist. Kaya lang yung napakahalaga sana nga dito, yung awareness ng tao. Kasi nandiyan pala, minsan daming naghahanap ng Diyos, di ba? Asa ng Diyos? Sabi niya, dahil hindi naman nagsisimba. One time, nung nagkaroon nga kami ng retreat ng mga pare, yung sa Priest Congress, alam mo yung speaker noon, nabanggit nga niya, si Father Cantalamessa. Sabi niya ganun, remember, sabi niya, the Eucharist is Christ, and Christ is the Holy Eucharist. Palagi niyong inuulit-ulit yun. Sabi niya, the Eucharist is Christ is the Holy Eucharist. Kaya nga yung presensya ng Diyos ay we experience during the Eucharistic celebration. Kaya napakahalaga nga po, di ba, kapag mayroong natitira, inilalagay natin doon sa Blessed Sacrament. Tabernacle. Tapos yung tabernacle na yon, mayroong ilaw to remind us na nandun si Kristo. So napakahalaga po na maunawaan natin ito na dumarating yung Panginoon Sacrament. Kanina Maris, binabanggit mo yung maganda yung pananaw mo yung sa confession, yung kailangang bumalik kay Kristo ka mo yata kanina. Opo. Ayun po yung, kasi di ba po Advent, ang iniisip na agad natin, naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus. Yun agad yung una nating isipin. Pero meron ding hinihintay na dumating, na bumalik, parang ganun. Tayo yun. Kumbaga, parang pumapasok siya sa sacrament of reconciliation nga. Sa confession kasi, ikaw naman yung hinihintay niya na bumalik sa kanya, na magbalik loob sa kanya. Sabay kayong babalik, di ba? Na parang mabubuhay kayo pareho na for this new year, ganon. Para, yun po, para hindi lang siya yung hinihintay natin, kundi tayo rin hinihintay niya na bumalik. Yan po. So, Brother Rodel, any insight sa Advent? Maganda po yung binanggit sa atin ni sister, no, tsaka ni brother, yung tungkol sa sakramento particularly. Yun nga ho sakramento, di ba, 7 yun, na ipinaturn siya sa buong buhay ng bawat isang mananampalataya mula pagsilang hanggang doon sa sinasabing yung iba, sabi nila, yung malapit na. Pero actually, pagka nagkasakit, di ba, binibigyan ng banal na langis, Santo Olio. Yun yung dulo. Pero actually, kahit tapos na yung sakramento, kung mamatay man, may sakramental pa. At ito ay pagpapahayag din o pagpapatunay o pagpaparamdam sa atin ng banal na presensya ng ating Panginoon. Kahit na tayo ay ililibing na, babasbasan pa rin tayo, ihaharap tayo sa banal na misa. So yun, yung napaganda nga po, yung from womb, sabi ba nila, to tomb, ay nakaalalay yung Panginoon, ay pinapakita nga yung paano tayo ginagabayan ng ating simbahan. Na nandyan palagi yung presensya ng Diyos. At hindi lang sa womb siguro. Kasi bago ka pa man isinilang, ay nakaplano ka na sa ating Panginoon. Nakasulat ka na sa libro Nakasulat ka na. At ito nga, yung pananatili niya sa atin, napaganda habang nabubuhay tayo. Kasi gusto niya naman natili tayo sa Kanya, maging aware tayo na dumarating siya palagi. Dahil hindi natatapos, hindi ba? Hindi naman natatapos talaga sa kamatayan yung buhay natin. Opo. Pag sinuwerte ka, Maris, makakasama mo yung Diyos habang buhay. Sabi nga nila, yung paghahandaan natin yan. Ayun, kaya napakalaga. Mamaya second part nga, yun yung pag-usapan natin, yung paghanda. Oo, yun.
So, napaganda. At ito nga rin po, yung siguro pag-usapan din natin yung mga faith experiences natin ngayon. Dahil hindi lang naman na itong karanasan natin sa Diyos ay sa sakramento, sacramentals, o hindi lang naman na nararanasan natin ang Diyos sa loob ng simbahan. Pwede rin nating maranasan ng Diyos kahit sa mga ordinaryong buhay natin. Sa mga ordinaryong gawain. O kaya nga, kanina may sinasabi si Brother Jimmy, sabi niya, sa mga ginagawa kaya natin ay mararanasan lang atin ng Diyos na dumarating. So yung tanong niya kanina, kaya papasagot din natin sa kanya ngayon. So ikot ulit, magbabahagi na ulit tayo. So yun nga po, Father, naisip ko yun. Sapagkat kahit yung ating mismong paggawa, pwede rin pala nating maranasan ng Diyos. Sapagkat si Kristo mismo naggumawa. Si Kristo talagang, sabi nga, anak siya ng isang karpentero at talagang pinakita niya na yung paggawa ay mahalaga din. Kaya nga sa buhay ng isang tao, mahalaga din talaga yung paggawa. Subalit sana makita natin na yung paggawang ito ay pwede ring karanasan natin ng Diyos. Sapagkat kung makikita at mararanasan natin ng Diyos kung yung ginagawa natin ay may pagmamahal. Kunyari, nagtatrabaho tayo ng tapat sa ating trabaho, ginagawa natin ito ng may pagmamahal, kahit simpleng gawain ito at may pagmamahal, pwede palang karanasan din to ng Diyos. Siguro po. Alam mo, may mga gumagawa nga, yung sabi kanina ni Brother Rodel, limbawa, mga ordinaryong ginagawa sa bahay, o kaya sa trabaho mo, limbawa sa carpentry shop, pwede mo kasing gawin na pulido yon na iaalay mo kay Jesus. Kasi nakakarinig ako ng ganun eh. One time I met a group of yung community ng Focolare. Kaya yung mga ginagawa nilang mga muebles, they do it with love and then dinidedicate nila yon kay Jesus. Parang corny, pero maganda na sa bawat ginagawa mo ay may motivation ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga yon na makita natin na pwede pala, na any time pwede nating i-offer. Parang nga po, narinig ko yan sa isang recollection. Lang po, na nag-recollection kami, sinabi, kung pari ka, ang altar mo, yung altar talaga. Kung nagtitinda ka sa palengke, yung altar mo, yung mga tinda mo, yung ganun po na, lagi kang may altar kasi isipin mo na lahat ng gagawin mo, i-offer mo kay Lord. At dahil kay Lord mo siya i-offer, syempre the best yung gagawin mo. Parang ganun po. Kaya hindi pwedeng altar yung table sa Tong-Itan tsaka Bingguan. Parang hindi po yata po pwede. Pagsabihan mo sila, yung mga nakikinig. Parang hindi po pwedeng altar yon. Exemption po yun. Yun. At ganoon din, kapag gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, nararamdaman nila na dumarating yung Panginoon sa kanila. Kaya napakahalaga rin yun na gumawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa para lalong mapatingkad at lalo nilang maunawaan na si Kristo ay dumarating pa rin sa buhay nila. Hindi lang sa liturgy, kundi maipaunawa natin na hindi lang sa liturhiya nga dumarating yung Panginoon. Mga faith experiences na nararanasan din nila yung Diyos. So, sinesanyasan muna tayo. Medyo mag-break po at wag po kayong aalis. Makikinig po tayo ng isang religious song. Babalik po ang programang Manalika. Takdang panahon ay tinaw
ni Maria, Birheng tangi, hiyas ng Judea, at Jesus ang pangalang binigay sa kanya, aming Diyos ay tagapag-adya. Darating muli sa magdang araw, upang talang tao'y tawagin, at sa pusong ating kamay bigisin. Sa pag-ibig na di mamaling. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel po, ang inyong Bulakenyong seminarista. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. At ang simpleng kabataan, Marez. Okay po, at pinagninilayan nga po namin yung linggo na ito, yung linggo nga po ng Adbento. Kaya mapapansin po ninyo na sa ating liturhiya ay meron pong pagbabago, di ba? Una yung mga kanta. Opo. Yung tema talaga na pagdating ng ating Panginoon. Tapos makikita po ninyo yung suot ngayon ng pare, yung ibang mga altar niyan ay binihisan ng kulay. Purple, violet. Oh, bakit kaya violet, brother? Yun ho, ang kulay ng paghahanda. Kulay ng paghanda. At alam po ninyo, isa pong aspeto ng paghanda, medyo may lungkot ano? Kasi ako pare, pag nagpapakumpisal ako ay gumagamit ako ng kulay violet. Opo. Pag merong patay, pwede kang gumamit ng kulay violet. Merong lungkot. At yung napakahalaga nga, yung sinasabi mo kanina, yung parang magninilay ka, magtitika ka rin, tapos susuriin mo yung sarili mo, yung mga nagawa mong mga mali. Kasi nga, habang inintay natin yung pagdating ng ating Panginoon, kailangan merong tinatawag na internal preparation din. So kaya ganun po. At makikita po ninyo ngayon sa mga simbahan ninyo, merong tinatawag na Advent Rite. Rito ng Advento. I-describe mo nga yon, brother. Ano yung Advent Rite na yan? Yung Advent Rite ho, actually may historical ano pa siya, no? May historical ano pa siya, background. Pero doon na lang sa nakikita natin, bilog ho siya dahil sinasabi na ito, sabi nga, no? Yung parati tayo naghihintay, paulit-ulit. Tapos ang kulay ng paghihintay natin ay laging berde. Ang berde ho kasi ay kulay ng pag-asa. Dahil pagka daw ang halaman ay nagkaroon na ng dahon, kulay berde, ibig sabihin buhay na. May pag-asa. Tapos meron tatlong kadilang kulay violet. Yun ho yung kulay ng paghahanda nga. Bakit kulay violet? Kasi ho merong konting lungkot dahil sa mga kasalanang nagawa na dapat nating ayusin para maging dapat tayo sa pagdating. At yun nga hong ikatlong linggo, yun ho yung kaisa-isang kulay rosas, yung Gaudete Sunday, kasi ang ibig kong sabihin noon ay great joy kasi malapit na ang Pasko ng Pagsilang. Yun po. Tapos biglang magbabayulit ulit, ano? Baka kulang pa yung paghahanda mo. Tahimik ka ulit, titika, magninilay, di ba? Tapos bigla. Yung iba nga po, yung ibang mga parokya, meron pang nakalagay sa gitna. Pag Christmas ay may kulay puti. So, yon. Kaya makikita po ninyo ngayon, yung managsimba na, kaya kayo po na hindi pa nagsimba, ay punta kayo mamayang hapon. Magsimba kayo dahil mamimiss ninyo, hindi nyo makikita yung... Akala ko pupuntahan lang yung Advent Rite. Para isa ninyo na makita nila. As usually, minsan napaka-creative ng mga ibang mga parokya. Yung kung sino yung magsisindi. Mga kabataan.
Ganyan, kabataan, yung magsisindi, yung pamilya, magsisindi ngayon. Yung iba naman ay yung mga pinakamahirap, poorest of the poor. Dahil year of the poor ngayon, yung iba naman handicap. Yung iba naman kuminsan, meron pang gustong gawin. Kanina yata sa Muñoz, hindi ko naalata, pero magandang gawin eh. Yung kuminsan, pag sinindihan, merong lumaladlad na ganyan, no? Yung unang kandila, halimbawa eh, kapayapaan. Mayroong Wow. pangalawa naman Dramatic. pagkakasundo. Mga iba naman ano pa ba? Yung mga values. Pagmamahalan. Mga ganun. Pagkakaisa. So, kuminsan po, itong mga liturhiya na iyo ay tinutulungan natin. Yung mga liturhiya na ito ay tinutulungan yung internal natin. Kalooban ng tao. Kalooban para talagang makapaghanda po tayo. So, yun po. Kaya kung mapapansin po ninyo, meron po tayong mga ritual ngayon. Napakaganda rin po na pagnilayan natin yung sinasaad ng Ebanghelyo. Ang theme nga po ay paghanda. Maging handa kayo. Siguro napakaganda na ko nito. Yung halina Jesus, salina, maging handa kayo. Dahil sabi nga, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. And of course, ang hinihintay na po natin dito, yung tinatawag nga po na final judgment. Siguro napakaganda nga po reminder sa ating lahat na alam natin dapat na naghihintay tayo. Alam natin kasi minsan hindi mo alam na meron ka palang hinihintay. Alam mo na naghihintay ka, habang naghihintay ka na mag-graduate ka, habang naghihintay kayo na na maordinahan kayo, habang naghihintay din ako na tumatanda ako. So lahat tayo may paghihintay. Pero meron tayong pinakahihintay. At ito dapat yung connection natin sa Kanya at alam natin kung sino yun, di ba? And of course, habang may hinihintay ka, dapat habang naghihintay ka, meron kang mga ginagawa. At ito yung napakahalaga ngayon na pagninilayan natin ngayon. So, sa palagay ninyo, paano ba yung makahulugang paghintay sa Panginoon? Ano yung mga pagninilay natin dito? Siguro, Father, sabi nga, kailangan nag-aantay tayo, pero sa pag-aantay natin, hindi yung wala tayong ginagawa. Dapat maging, we need to guard ourselves. Ano yung mga bagay na dapat nating paghandaan? Siguro una yung ating, yung mga, paghandaan natin yung ating mga senses towards temptation na nagdilid sa atin para magkasala. Kasi di ba may mga pagkakataon na para bang akala natin okay na to, pero yung pala kasalanan na pala. At kung minsan yun yung hindi na natin napapansin at bibigyan pansin sa ating buhay, na kung saan sana sa ating paghahanda, no, hindi lamang external kundi yung kalooban talaga. Ako ba talaga ay naihahanda ko ba yung aking kalooban sa pagdating ng aking Panginoon? Ang buhay ko ba ay naaayon doon sa kalooban ng aking Panginoon? Siguro yun, magandang usisain talaga yung sarili kung paano ko ba gina-guard yung aking mga senses, yung sa aking pagtingin, no, sa aking pagtingin dun sa mga bagay, sa aking pakiramdam dun sa aking mga kapwa, ako ba'y nakakasakit o hindi, ano. So yun, isang magandang maging paghandaan din natin, yung paghanda natin sa ating Panginoon. Sister Maris. Sa akin naman po, naalala ko po dyan sa paghahanda, yung isang story po na nabasa ko sa isang libro. Sinabi po doon, nung alchemist, sinabi niya doon sa bata, itong kutsara na to, lagyan mo ng oil. Sabi niya gano'n. Tapos libot ka doon sa bahay ko, kasi napakaganda ng bahay ko. Maglibot ka, basta tignan mo lahat ng magagandang mga tanawin, gano'n. Tapos, nung nulibot niya, hindi nabawasan nga yung laman yung oil nung nilibot niya, naubos yung laman pala. Naubos yung oil dun sa kutsara. Ngayon sinabi, ngayon lalagyan natin ulit ng langis yan. Ngayon naman, dapat hindi mo mauubos yung laman yan. So, ang ginawa niya, dun na lang siya tumingin sa laman yung langis dun sa kutsara. Ngayon naman po,
in real life, ang iniisip ko naman po doon, maganda yung mundo. Marami kang makikitang magagandang bagay. Maraming mga bagay na magbibigay sa'yo ng temporary happiness. Pero dahil nga temporary happiness siya, matatapos din siya. You don't have to ignore yung ganda ng mundo, yung ganda ng binibigay sa atin. But always be on guard. Parang ganun na. Always be on guard na meron kang langis na hawak-hawak na. Kahit maganda yung paligid mo, be mindful na meron kang langis na hinahawakan na iniingatan. Yung kaluluwa mo nga na you have to protect yourself from distractions, kumbaga. So, and in doing so, kulang din naman na guard ka lang ng guard, hindi ka naman nag-work. Kumbaga, spiritual life na puro salita, puro isip, puro pag-cleanse, pero wala ka namang action, kulang pa rin. So, paghahanda means being on guard and doing at the same time. Yan po. Siguro po, dagdag po, Father, siguro yun nga yung sinasabi ni Maris. Siguro ito yung time to have yung maging sensitive naman dun sa needs of others. Yes. Naalala ko kasi yung mystery ng incarnation, yung naging tao si Jesus. Pero hindi naman talaga siya nagpakasasa sa mundo. Yes. Naglingkod, pinaglingkuran lalo tigit yung mga talagang nangangailangan. At siguro ito rin yung pagkakataon na habang naghahanda tayo sa kanyang pagdating, tayo ay makita niyang gumagawa at nakita niya nagmamahal dun sa talagang nangangailangan. Lalo tigit nga dun sa mga nahihirapan at saka walang-wala sa buhay. Brother, baka may idadagdag ka. May naalala ako nung ako ay nasa tahanan pa ng mabuting pastol, no? Seminaryo Nung bata yan. pa siya nun. Ito lang yan. Kasi nung nahandun kami, merong isang laging binabanggit sa amin yung aming spiritual director. Napilitin daw namin na sa tuwing may malalabas, mamumutawi sa aming mga bibig, yung nakabubuhay na salita. Kasi kung ang salitang mamumutawi ay makamamatay ng kapwa, pag-isipan mo, pagdilayan mo, pilitin mong mabago ito dahil mas magandang ang maiiwan mong alaala sa iyong kapwa ay positibo. At ito yung mga nakabubuhay na salita. Siguro yung binabanggit kanina ni Sister Maris na na sana daw ay be on guard. Palagay ko yun yung yun yung isa pwede nating bantayan kung ang mga sinasabi ba natin ay nakabubuhay pa. At bilang mga tao, siyempre talaga namang nakakalimot, mahalaga rin siguro na kung sakaling nakakalimot tayo, yung meron tayong kapasidad na baguhin ito at humingi ng kapatawaran doon sa ating mga nasaktan. Yes. Siguro isang magandang paraan to ng paghahanda dahil hindi natin alam kung kailan darating talaga ang sinasabi nating tararararan. So yun po, at napaganda nga rin po yung may ginagawa. Yung ako siguro yung sana, sabi ko, madatnan ako ng Panginoon na nagmi-mission palagi. Yung go out and evangelize, parang ganun ba na may ginagawa ka palagi para sa ating Panginoon. Kasi may naalala ko, yung nakakainggit, yung lay minister, kinukwento nung asawa niya, nung pinuntahan ko, nakaburol doon sa Kuya po, si Kuya Leo, yumao na siya. So, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Pero nung nakaburol, yung tuwang-tuwang nagkukwento yung asawa ba niya. Alam mo, Father, sabi nga nun, nung na-stroke siya, nandun siya sa altar. At alam pa rin niya na dapat hindi niya binibitawan yung hostya. Hawak-hawak pa rin niya na gano'n. So, yung kwento niya, yung asawa niya ay tuwang-tuwa. Na tignan mo yung kahit namatayan sila, tuwang-tuwa na ikinukwento dahil ang gusto niyang ikwento ay yung namatay yung asawa niya na nagmi-mission. Opo. At sabi niya yung napakalaking kwan yun na parang testimonya, napakalaking ebidensya. Sabi niya na nagmi-mission siya, nagsiservice siya, nasa doon siya sa altar. Napakalaking ebidensya sa Panginoon na inabutan siya na gano'n. Kaya tuwang-tuwa yung asawa niya. At ito nga, yung lalo na po ngayon, yung wag nating kalimutan, noong pong last celebration of Christ the King ay inihayag, binuksan po dito sa ating diocese, yung Year of the Poor.
And at the same time, yung year of the consecrated life, yung taon ng mga pare, mga religyosa, yung mga laiko na nag-consecrate din ng kanilang sarili. Alam niyo, pinagdinilayan ko ito Bakit kaya pinagsama yung taon ng mga pare, taon ng mga madre, at taon ng mga mahihirap? Napakalaking leksyon sa amin to. Kami ng mga pare na sana, una, yung matuto kami palagi na maging malapit sa mahirap. Sana ituring, ako yung sarili ko, sana yung maramdaman ko, nakaibigan ko yung mahirap at maramdaman din ng mahirap, nakaibigan nila ako. At hindi lang yon, sana maging bukas ako dahil alam ko na marami akong matututunan sa mga mahirap. At kung nga po, isa rin na bakit kaya ganun yung challenge, yung taon ng mahirap at taon ng mga pare. Para sa akin nga po, tinik ko ito na personal. Sabi ko sa sarili ko, kasi nga, mahirap mahalin talaga yung mga mahirap. So, mahirap mahalin. Pero kasanayan na tinuturo sa atin ngayon, yung Year of the Poor na yan, ng ating simbahan. Kaya ito, yung sana datnan ako ng Panginoon yung mission na yon, yung legacy na yon, na talagang itong Year of the Poor na ito ay natuto ako na sa mga mahirap talaga at napag-utuunan yung mga mahihirap na yan. Nung pong last Thursday, during the celebration of the 32nd anniversary of the Bishop, meron kaming na-meet na mga madre ng yung ka-congregation ni Mother Teresa of Calcutta. Missionaries of Charity. Missionaries of Charity, Ikinukwento niya na yung ito nga grupo na ito ni Mother Teresa, kinukwento niya na palagi silang pumupunta nga sa mga mahihirap. Palagi silang pumupunta sa mga mahihirap. At kuminsan ay palagi silang inaapura ni Mother Teresa. Akbayan silang ganyan. Sabi na, dalian nyo, sisters. Kasi hinihintay tayo ni Jesus. Kasi nga, yung pagtingin nila, yung orientation nila, si Jesus ay nandun sa mga mahihirap. Kaya napakahalaga na maranasan din natin si Jesus sana doon sa mga mahihirap. At sa pagpunta natin ng mga taong simbahan, masabi rin nila na nararanasan din nila sa atin yung ating Panginoon. Kaya napakahalaga ito na ito palang Advent na ito ay konkretong karanasan ng pagdating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sana nga kung paano natin isabuhay yung Advent na ito. So, any insight? Meron ba kayong pagninilay sa tungkol pa sa Advento na ito? Dahil kung wala ay dadagdagan ko pa. And of course, bakit natin gagawin itong pagmimisyon na ito? Yung marami sanang karanasan ng pagdating ni Jesus sa buhay ng tao. Kagaya lang ng mga experiences nga namin sa house to house, nagiging masigasig kami ngayon na nag-house to house. Kaya lang minsan nag-absent ako pag pinatawag ako ni Bishop, pero si Brother Jimmy palaging nakakasama. So talagang isang barangay ay sunod-sunod na house to house, para ma-feel talaga nila yung presensya ng church. At yun lang ay isang pagdating na sa kanila yung presensya ng Diyos. At yung mga karanasan ko kapag pumupunta doon, yung pag nakikita nila na pumupunta kami, Father, salamat dahil pumunta kayo, naalala namin ang Diyos. Parang dumating ang Diyos sa kanila. No? Kasi Father, pag di kayo pumunta, naalala lang namin na magtungit o tumaya ng huweteng, mga ganyan. Kaya ngayong Advent ay sana po maraming karanasan ng pagdating ni Jesus sa ating buhay. At simulan po natin ito sa bawat
tahanan. Paano natin maipaparanas na dumarating talaga yung Panginoon sa bawat tahanan. And of course, kapag merong kapayapaan, kasi kuminsan nakakalungkot talaga sa bawat tahanan, no? Pagdating ng kuminsan may isang tatay nang gugulo paggabi. Talagang magugulo yung pamilya pag dumating. So sana yung maranasan din na merong pagmamahal. Ayun, minsan kasi yung sabi ng isang kabataan, sa pamilya po namin, wala mang pagmamahal. Sabi ko naman sa kanya, di ikaw magsimula magmahal. So, mga ganon. So, yun po, sa bawat pamilya, sana maranasan po natin yung pagdating ng Diyos. At kung minsan kasi, sabi nila parang hindi nila maranasan yung Diyos kasi hindi sila aware na yung palang mga karanasan ng kapayapaan, karanasan ng tinatawag na pagmamahal, karanasan ng tinatawag na unity, pagkakaisa, karanasan ng pagdadamayan, yung may malasakit sa bawat pamilya, yun po ay karanasan sa Diyos. Opo. Konkretong mga karanasan Siguro sa po, Diyos. dagdag ko lang po, kaya po siguro hindi nakikita o hindi nararamdaman ng mga tao yung presence ni Lord. Kasi mga tao nga tayo, visual people tayo eh. Mga visual lang gusto natin yung nakikita, nararamdaman, ganun. Kaya yung mga abstract na mga ganyan, hindi nila kinoconsider as the presence of God. Kaya nga po, importante talaga yung mga presence ng mga taong nagmi-mission. Kasi sa mission talaga, yung work of kindness, goodness, yung mga ganyan, work of charity, dun parang nararamdaman yung physical presence of God, aside from the Holy Eucharist, syempre. Andun yung presence ng Panginoon na pakiramdam ng mga tao, talagang kamay ni Jesus yung humahawak sa kanila. Ganun po. Nice ko rin sanang ibahagi, Father, no? Nung pumunta nga kami dito sa 1 minute, brother. Nung Okay. pumunta nga po kami doon sa Palawan, baliktad lang nangyari. Imbis na kami ang nagmi-misyon, ako yung napag-misyonan. Kasi nga ho, nung dumating yung mga mangingisda at maraming huli, binati ko. Ang daming huli ah. Ang sagot, sa awa po ng Panginoon. Parang mantra nila yung sa Palawan. Sa awa ng Panginoon. Sa kanila, basta may biyaya, may Panginoon. So okay, so yun po yung mga pagninilay natin ngayong linggo ng Adbyento. Pero wag pa rin po kayong alis, magbabalik po ang programang Manalig Ka.
Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kapatid nga Pading Ilocano, si Father Bong Romano. Ang inyo pong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. At ang simpleng kabataan, Maris. Okay, Alina Jesus, Alina. Andito po tayo sa panahon ng Advento. Of course, nasa panguling kabanata na po tayo. Kaya yung nga po yung mga pinagnilayan natin po kanina, una ay yung salitang Advent, ay yung nga po yung waiting tayo dahil darating yung ating Panginoon. And of course, kanina po sinabi natin nga na sa liturhiya ay palagi na inuulit to, Advent, tapos nga po yung pagdating ng Panginoon sa Christmas, inaalala natin yon. At yung dulo nga po na ito, yung tinatawag nga po na Christ the King, yung sa liturhiya natin na sinusunod. At kanina rin po ay pinagnilayan natin kung papaano dumarating ang Diyos sa mga faith experiences din po natin. At marami nga po na mga na-highlight kanina na mga karanasan natin sa paggawa ng kabutihan, sa mga paggawa po natin, nararanasan po natin yung Panginoon. Of course, kanina rin nabanggit na sa tinatawag nga po na pagbabalik loob natin sa ating Panginoon sa pamagitan nga po ng mga sakramento, yung kumbisal at ibang mga sakramento, ay nararanasan po natin yung pagdating ng ating Panginoon sa atin. And of course, kanina po, dahil highlighted nga po sa diocese natin ngayon, yung tinatawag nga po na Year of the Poor. Kaya nga sana maranasan itong mga poor na ito, mga duka nating mga kapatid, na tayo ay pumupunta sa kanila para maranasan nila yung Diyos na dumarating pa rin sa kanila. And of course, yung sila rin, yung sana makapagbigay din sila sa atin ng maraming mga experience na magaganda dahil two-way po yan na nararanasan yung pagdating ng ating Panginoon. Of course, yung hamon din sa atin yung mga personal conversion, kung paano yung isip natin makonvert, yung mga senses nga po natin ay makonvert, yung ganyan. And napakahalaga na datnan tayo ng ating Panginoon na nagmimisyon at hindi konsumisyon. So yung mga ganun po. So yan pa yung mga pagninilay natin. Maraming salamat po na nag-iisa kayo. Pero bago po kami tuluyan na magpaalam po, ay may mga pagbati at may mga panalangin pa mamaya. So bumati muna tayo, brothers and sister. Binabati ko po ang mga laiko ministro sa pagbibigay ng komunyon, lalo na po dito sa parokya, Katedral na Parokya ng San Jose, dito sa San Jose City, na nakasama ko po noong gabi ng kaarawan ng anibersaryo ni Bishop Bobet nung kami ay magbahaginan. Gayon din po, binabati ko po ang mga mag-aaral ng Sibut Elementary School kung saan ako huling nagturo noong Huwebes. Yan ang aking huling turo sa kanila. At sa St. Joseph School, yun ang mga grade 3 na nag-first communion. Binabati ko po kayong lahat. Binabati ko naman po yung mga tagapakinig natin sa Nampikwan, dyan sa Karanglan, sa Rizal. Gayon din yung ating tagapakinig sa parokya ng San Sebastian Martir, Science City of Muñoz. Gayon din po, binabati ko po yung mga nakasama namin kanina sa pagbabahay-bahay dyan po sa Bakal 3, Purok 2. Maraming salamat po. At binabati ko rin naman po ang lahat ng kabataan ng Diocese ng San Jose, lalong-lalo na po ang mga kabataan ng San Jose, ang manggagawa. At pati po, sama ko na rin po ang mga taga Mary Help. Hello, Kuya Frankie and Honey. So ako po binabati ko yung mga nakikinig po sa palengke, mga nanay, mga ate, mga kuya, palengke po ng Gimba, palengke rin ng Muñoz, at palengke ng San Jose. Opo. And of course, sa Mary Help, yung mga Mother Butler Group, special na pagbati po sa kanila, paabot na lang Ate Gay. Dadagdag ko lang po na bago po ang huli man daw at magaling, huli pa rin.
Binabati ko po ang aming mahal na obispo sa kanyang ika-32 anibersaryo ng ordinasyon sa pagkapari. Maligayang bati po, Bishop. Okay po, at ilang paalala po sa darating po na December 6 ay gaganapin po yung Advent Recollection. Napakahalaga po ito para talaga magkaroon po tayo ng internal preparation, spiritual preparation para po sa Kapaskuhan in preparation for the Simbang Gabi. So, ang venue po ay doon po sa KC Clubhouse. Magsisimula po tayo, registration alas 7 po ng umaga. At pakiusap po, kanya-kanyang dala po ng merienda at saka baon. So, dahil hanggang after lunch po tayo, hanggang 2 p.m. So, yun po ang napakahalagang paalala po sa ating lahat. So, tatapusin po natin ngayon ang ating pagninilay, ang ating programa ngayong linggo na ito. Pangungunahan po tayo ng panghuling panalangin ni Brother Rodel. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong paggabay sa amin, sa aming talakayan at pagbabahaginan. Humihiling po kami na patuloy niyo po kaming gabayan at basbasan sa aming patuloy na pag-iral sa mundong ibabaw. Hinihiling po namin na ingatan mo po sana, bukod sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kakilala, lalong-lalo na ang mga taong walang nakakaalaala. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming hinihintay sa panahong ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, Ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magpaalam na tayo, mga kapatid. Mga tagapakinig, paalala po, magsimba po tayo ngayong linggo. Ito po si Maris, ang simpleng kabataan. Maraming salamat po, Brother Jim Reyes, ang seminaristang Tagalog. ang inyong Bulakenyong seminarista, Brother Rodel Pagdinawan, nagpapaalam. Halina Jesus, salina. Sa Advent po ngayon, yung mga hindi pa nakapagsimba, magsimba pa po tayo mamaya. At ito po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Diyos ti agmina, kada kayo ang aming apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay.